watching ETVN Philippines. Hey mga ka-Faith View, kamusta po kayo? Again, nandito po tayo sa segment natin na Catty-Cute! So grabe sister, no? Ay, kasama ko pala ang maganda, cute din, si Sis Johan. Hello po, magandang araw po or gabi po sa mga manonood natin ngayong araw. Yeah, so I have questions, Sis Johan or Cutie Johan. At sa mga viewers natin na lalaki dyan, I have question lang po. Na-busted na ba kayo? Ikaw sis, nang-busted ka na ba? Bilang babae, nang-busted ka na ba? Actually ako, no boyfriend since birth. Wow! Hindi po. Sana all! So sagot ko ay hindi pa. Wala pa. Wow. So yung mga, sana makahanap ka ng lalaking para sa'yo. Hopefully, Kasi- meron. Kasi meron tayong bagong saint ngayon na merong isang lalaki na nagkakagusto sa kanya, binasted niya, ginawa siya ng hindi maganda, pinatay siya. Ay, grabe naman yan. Yes. Pero before that, sister, ang dami pala natin ngayon. Dumadami ang family ng Catty-Cute! So, sister, sis, Johan, pwede bang pakilala yung mga bagong member natin? Meron, actually, ang dami natin ngayon. Oo So nga. last segment kasi, so konti lang tayo, tsaka puro mga kalalakihan. Yes. Ngayon, meron na tayo na-invite ng mga kababaihan. Yes, mga roses. Mga- Kasi last time, mga thorns. At least kompleto. Yes, amen. So, pakilala naman So, sis Johan. meron tayong bisita mula sa Mary Health of Christian Crusade. Yes. At meron din po tayong bisita mula sa mga lay na Order of Augustinian Disciples. Wow! Sakto kasi si Pope ninyo is Agustin niya. Yun siya. Yes. Then meron tayong bisita mula sa Yes, of course, bisita from the Catholic Faith Defenders, Diocese of Cubao. Palapakan naman dyan. Diocese of Cubao. And also, Catholic Faith Defenders from Novaliches. So, ayun na nga. So, bakit ba nangyari kay Santo na yun na dinedma niya, binasti niya, at ginawa siya ng hindi maganda, pinatay siya? Bakit kaya? sa pagkakaalam ko kasi hindi niya gusto yung lalaki na nagkakagusto sa kanya. So, wag ipilit. O wag natin ipilit yung Wag. mga hindi dapat. Yes, wag. Mag-move on. Pero ang magbibigay niya ng buong detalye, syempre walang iba kundi ang ating magaling na tagapagtanggol sa ating pananampalataya, si Brother Calois! Welcome sa ating mga kasama ngayon. Welcome to all of our viewers. Ako nga pala po si Brother Caloy, palad ng Defensores Fidei Foundation. Yes! Yes! And meron pa tayong special guest, napakaganda, no? Si Sister Mai from Singles for Christ! Thank you so much for inviting me today. It's a pleasure. Yeah, thank you po Salamat. sa pagpunta para dumami yung mga cute na kagaya na. Yes, amen, amen. Padami. So, let's go. Ang cute ay nagbo-multiply na. Yes. Play na siya. Grabe, nakakataba ng pusong tawaging cute. Bakit ka na bang ibig sabihin na pagiging martyr sa pag-ibig at sa pananampalataya? Ang salitang martir, ang talagang kahulugan nito ay witness, testigo. So ang isang martir ay isang nagbibigay ng testigo, nagwi-witness sa kanyang pananampalatayang Kristiyano. Pero sa ating kasaysayan, yung martir, yung salitang martir ay naging espesyal na titulo ng mga Kristiyano na silang namamatay o humaharap sa kamatayan dahil sa kanilang pananampalataya. Sila yung mga pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Pinapatay dahil sila yung mga Kristiyano. May mga iba't ibang klase ng martyr. Merong mga martyrs of the faith. Actually, lahat naman ng martyr, technically, are martyrs for the faith. Pero yung mga martyrs of the faith, karamihan yan, ito yung mga tipong binigyan sila ng pagkakataon na i-deny or talikuran ang kanilang pananampalataya, pero dahil sa kanilang pagmamahal kay Kristo at dahil sa kanilang pagiging tapat sa kanilang pananampalatayang Kristiyano ay mas pinipili nilang mamatay. Mas pinipili nilang patayin sila kesa maging mga Judas o maging mga traitor kay Kristo.
Siyempre, para sa ating mga Katoliko, ang ating mga martyr ay mga Catholics. No? Mga Catholics who have suffered and died for the faith because of their fidelity to the Catholic faith. Pero in addition sa mga martyrs for the faith, meron din tayo tinatawag na martyrs of purity or martyrs of chastity. Ang mga martyrs of purity o martyrs of chastity, sila yung namamatay o pinapatay dahil sa kanilang pagtanggol sa kanila sa kalinisan nila, sa kanilang purity o sa kanilang virginity. Karamihan ng mga martyrs of purity ay mga babae. So, medyo marami rin yan. Ang pinaka-recent na pinag-aaralan ngayon ang kaso ay si Martha Obregon na 1992 lang minartir. Siya ay isang Kastila, babae, napakaganda, napakadeboto, mahal na mahal ang Diyos. Ngunit nung siya ay 23 years old in 1992, siya ay tinangkang i-rape ng isang lalaki na nagkagusto sa kanya. At Nabinasted niya. Dinabanan niya with all of her strength itong lalaking to. At sa galit ng lalaki dahil tinatanggihan yung sexual advances niya, yung lalaki pinatay siya. Napakasakal ko naman. Matindi pala pag nababasted, no? Gumagawa Malamang busted. well, wag naman sa akin. Gano'n na to. Pero hindi siya magandang gawain pag binasted ka. Tanggapin mo, mag-move on tayo. So Sister May, if you may idadagdag pa po ba kayo na insights about martyrs and chastity? Especially current happenings ngayon sa atin, right? Like, nagiging normalized na siya. So, parang yung advances ng guys, parang hindi na-normalize na rin siya na parang yung girl is the KJ1 if she won't parang ibalik dun sa lalaki yung advances niya. So, it's very difficult during this time. So, I think parang some people or most people just compromise. So, being a martyr of the faith, of purity, is really difficult, especially the current times. Yes, kasi sa dami ng nangyayari sa mundo, especially yung social media, no? Kung yung nakikita sa social media, parang gusto nang gayahin. So tama sinabi ni Sister May, parang napaka-KJ mo, pag hindi ka maging part sa amin, parang may kasabihan na, if you cannot beat us, join us. Yes. So Brother Ram, if you want to add? Tingin ko dahil parang normalist na on normal, kung ano yung nakikita at napapanahon, talagang ginagaya na eh. Saka kahit saan naman meron na, even in our application or cellphone. So parang, sige, sama na lang tayo. Parang okay lang Okay lang. gumawa ng kasalanan. No? Parang hindi nga siya maganda. Something na may problema talaga. Kumbaga, maganda ang impluwensya ng social media pero hindi lang nagagamit ng tama. Itong programa natin na Catecutes, maliban sa cute tayo, di ba? Maliban sa cute tayo, sinasabi natin yung katotohanan patungkol sa mga ganyang usapin. Chastity, yung virginity or sexual na pinag-uusapan na ngayon. So, mga brothers, if you want to add, may sasabihin pa. Actually, hindi lang siya boys into girls, but it also happens now vice versa. Actually, makikita mo in social media, parang normal na, inilalantad na talaga yung mga medyo hindi na dapat nakikita. And it has to be reserved for marriage dapat sana. Pero sadly, hindi yun yung nangyayari ngayon. Let us become norm. Yes, rampant na yung nangyayari sa atin. So, kagaya pa ng sinabi namin ni Sir or Brother Gagay, about kay Saint Marie Goretti, no? Yung nangyari sa kanya. So, pwede po bang i-share po sa amin yung buong istorya na nangyari? Okay, sa lahat ng mga tinatawag dati ng mga martyrs of purity or martyrs of chastity, ang pinakanakilala in modern times ay si Saint Maria Goretti. So, kikwento ko na ng sandali, no? Siya ay pinanganak ng taong 1890 and then, noong 1902, when she was 11 years old, wala pa siyang 12th birthday niya. She was only 11 years old. Too young. Merong nagkagustong lalaki sa kanya, si Alessandro Serenelli. At itong si Maria Goretti ay galing sa isang napakahirap na pamilya. At siya ay 11 years old lang nandun siya sa bahay niya, meron siyang tinatahi, or dito basta may inaayos siya. And then, pinuntahan siya nitong lalaki to, si Alessandro Serenelli. Na by that time, may ilang beses nang
gumawa ng mga sexual advances sa kanya previously. In fact, to the point na iniiwasan na siya ni Maria Goretti. Kasi they lived in the same little village. So, itong si Alessandro Serenelli, sinugod si Maria Goretti at pinilit na dalhin sa kama, dun sa bahay, pinilit na dalhin dun sa bedroom upang halayin. At itong si Saint Maria Goretti ay lumaban at kahit na siya ay 11 years old lang, talagang napakatindi ng kanyang pag-fight back kay Alessandro Serenelli. Nagalit si Serenelli at pinagsasaksak siya. Then, hindi namatay agad si Saint Maria Goretti. Siya ay dinala sa ospital at 24 hours siyang naghirap sa ospital. May agony na nangyari. May agony siya for 24 naghirap hours. Naghirap siya. Ngunit sa 24 hours na ito, doon ay pamalas ni Saint Maria Goretti yung kanyang kalinisan ng puso at yung kabanalan ng kanyang kaluluwa. Kasi noong siya'y naghihirap, nag-agony, ang kanyang isipan ay hindi sa kanyang sariling paghihirap. Ang iniisip niya kung ano na yung mangyayari sa kanyang ina. Kasi yung ina niya ay widow na by that time. Namatay yung kanyang tatay, yung asawa ng nanay niya, namatay dahil sa malaria. So, ang pag-aalala ngayon nito ni Maria Goretti, paano yung aking ina? Tapos, tinanong si Maria Goretti nung isang pare na pumunta sa kanya, pinatatawad mo ba yung gumawa nito sa iyo? At ang sinabi ni Saint Maria Goretti, oo, pinatatawad niya. Taos-puso niya pinatawad. Grabe yun. At finally, nung binigyan ng viaticum, yung communion para sa mga may sakit at namamatay, nung dinala na ng communion or viaticum si Maria Goretti, napansin nila yung tindi ng kanyang debosyon sa Eucharistia. Sa totoo lang, nung inimbestigahan yung buhay ni Saint Maria Goretti, ang sabi ng isang theologian na nag-imbestiga, kahit na hindi naging martir si Maria Goretti, mukhang pwede pa rin siyang i-canonize kasi banal siya bilang bata. Wow. Kahit bata siya, napaka-prayerful, napaka-bait. So, yung holiness of life niya was crowned by martyrdom. And then, after 24 hours of suffering, namatay siya. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento ni Maria Goretti. Parang but wait, there's more. Meron pa pala. Marami pa nangyari. Siguro bilisan ko na lang, Yung pumatay sa kanya, si Serenelli, kinulong. Kinulong nahatulan ng 30 years in prison. At umpisa, ay ganun pa rin, walang pagbabago. And then nagkaroon siya ng isang vision. Nakita niya si Maria Goretti in a vision na nag-aabot sa kanya ng mga bulaklak. At mula noon, nagbago na si Serenelli. Siya'y pinakawalan mula sa prison after 27 years. At nung paglabas niya sa prison, wala naman siya mapupuntahan Saan siya pumunta? Pumunta siya sa ina ni Maria Goretti. Doon talaga siya pumunta sa pamilya. Para hindi mo ma-imagine, no? Doon siya pupunta sa pamilya nung kanyang pinatay. At ano nangyari? Nung nagtagpo sila, si Alessandro Serenelli na siya pumatay kay Maria Goretti, at doon sa ina ni Maria Goretti, tinanong niya yung ina ni Maria Goretti, ako po ba'y pinatatawad ninyo? At ang sabi ng ina ni Maria Goretti ay, kung ang anak ko pinatawad ka, bakit ko ipagkakait sa iyo ang pagpapatawad ko? Grabe, hirap naman. Ang cute talaga. Bali. Pero sakit kasi yung bilang ina na ang pumatay sa iyong anak ay, di ba? Pumunta sa... Pero masakit yung bilang nanay, di ba? Pero kumiyak. Joke. Hindi, pero na ko lang siya na nai-imagine ko lang kasi yung bilang isang ina, syempre yung mga nanay natin, di ba? So, yung mga nanay natin, yung mahal na mahal tayo. Di ba yung sakit ng pain na nangyari sa anak niya na pinatay? Tapos yung mismong murderer ay nagpunta sa kanya. Ano kayang pakiramdam ng isang ina na? Parang si Mama Mary, Huwag na tayong lumayo, si Mama Mary, ganun magandang, yun ang pinakamaganda niyang halimbawa na ginawa. So, talaga Mama Mary. Curious lang ako, cute, and Sir Kaloy. Ilang taon yung lalaking na nagkaroon ng pagnanasang Siya ay 18 years old
nung kanyang pinatay si Maria Goretti na 11 turning 12. For sure, may series na siya nung pagnanasa. Oh, actually, yun nga, bago pa noon, ilang beses na niyang tinutukso si Maria Goretti na na gumawa sila ng masama, gumawa sila ng kahalayan, pero tumatanggi palagi si Maria Goretti. May kasalanan yung lalaki. Anyway, fast forward, si Saint Maria Goretti ay kinanonize, ginawang santo, dineklarang santo ng Simbahang Katoliko noong taong 1950 by Pope Pius XII. At yung kanyang ina ay nandun sa canonization ceremony. At itong matindi, di ba pinatawad niya si Alessandro Serenelli, pinatawad ng nanay ni Maria Goretti si Alessandro Serenelli. Pagkatapos nun, hindi lang niya pinatawad, kinupkop niya na parang anak. Kinupkop niya na parang anak si Alessandro Serenelli. At si Serenelli mismo ay nabuhay na banal. Madasalin, matindi ang pagpepenitensya. At nung namatay na yung ina ni Maria Goretti, dahil wala na rin pupuntahan si Alessandro Serenelli, siya ay pumasok sa isang kumbento ng mga Fransiskanong Cappuccino. Hindi siya naging isang friar, pero nandun siya, laiko, siya yung nakikibuhay rin na parang isang Capuchin friar, at doon na siya namayapa. Doon na siya namatay. At bago siya pumanaw, siya ay nag-iwan ng isang spiritual testament. Sinabi niya, yung nagawa ko kay Maria Goretti, nagawa ko dahil sa aking pagbabasa ng mga masasamang libro. Wow. Yung mga libro ng kabastusan. Nagtatago dyan. Nakaka-relate din ako. Sabi niya, umiwas kayo sa masasamang libro. Nagkakataon ito. Ito mga mukhang to. Kahit yun. Sa tingin ko wala talagang ligtas. Walang ligtas talaga. Kung that time, libro, ngayon, social media. Mas lalo na siguro ngayon. Mas lalo na siguro ngayon dahil open na yung ating social media. One click lang sa cellphone. Yes. May access ka na. Yes. Diba? Napakadali lang talaga. Gumawa ng kasalanan ngayon. So, aside from kay Sister Saint Maria Goretti po, meron pa bang ibang saint na katulad ng kaso niya na pinaglaban yung chastity? Meron ba may yung sinabi is paglaban yung chastity. Kasi may mga santo na pinaglaban yung kanilang pagiging virgin, yung kanilang virginity. Kaya nga sila minartyr for their purity. Pero meron din yung mga santo na nagkasala sa in the earlier part of their life, nagkasala sila, nagkamali sila, and then sila ay nagsisi. At sa kanilang pagsisisi, pinakita nila yung pagbabalik loob sa Diyos. At sa kanilang pagbabalik loob sa Diyos, doon nila isinabuhay ang pagiging malinis at pagiging dalisay. Maraming ganyan. Hindi pa tulit na magbago kagaya doon sa ginawa or yung pumatay kay Saint Goretti. Actually, bago talaga. Yung pumatay kay Alessandro Serenelli, siya mismo, may mga ilang nagsasabi na dapat siyang gawing kandidato rin para sa pagkasanto. Para naman siya sa mga nagsisi sa matinding kasalanan. May nalawang santo si Saint Augustine. Sister Jessie. Oo nga, naalala ko nga doon yung sinabi nga ni Sir Kaloy, no? Na katulad ni Alessandro na nagbagong buhay. So katulad din ni San Agustin, no? Sinasabi nga there is no saint without the past and there is no sinner without the future. English yun. So katulad din ni San Agustin na namuhay na yun, conversion. Talagang 360 degrees, no? Yung katulad ng example ni San Agustin, walang imposible talaga. So may chance pa? May chance talaga. So hindi pa hulian lahat? Hindi pa huli. So ang ganda ng story na kahit may gawa kang kasalanan, di magtatapos yung buhay mo doon na pangit or sinner ka. At least kung may buhay ka, pwede ka magbagong buhay talaga. At para sa ating mga Katoliko, pag ikaw ay namatay ng isang martir, ano man ang naging kasalanan mo, buong buhay mo, lahat yun ay natatanggal ng iyong pagiging martir. Kaya para sa atin, si St. Andrew Waters ay isang
Sandro. Pero yeah, sa workplace, it's very difficult, especially if you have a past. Like for me, I had like a messy past. So parang I'm not always chaste. Like, I was converted by the grace of the Lord, pero I wasn't always practicing chastity. Kapag yung partner po nila gustong i-kiss si chick po, ganyan, parang papayag na lang po sila kasi ayaw po nilang magalit sa kanila or ma-feel po ng negative. You're watching ETVN Philippines.